salamat at tahong namin sa mawang sinners. Salamat po, malipayan po simba rin tayo sa kabilang. Kung karoon, sa mga dito ka magsugon, magpapasaka, let's pray. Sinabi ba ba na sa kasalang namin, Ginoo, salamat kami maayong adlaw ng ginatanim ka na mo. Ginoo, saan kami magkatuon sa mong mapulong. Ginoo, ikain din kaalam na amo ang isaktan. Ginoo, salamat yes ka na. Ni Jesus, I pray. Amen. So, karon ang duha sa atong message, Jesus, better plan for me. Ang maayo nga plano sa Ginoo para sa atoa. So, the word salvation. What means salvation? Kaluwasan. The word salvation is the very center of Christianity. The very center of Christianity. So, muna ang salvation, center siya sa atoang Christianity. Why do we need salvation? Namatalang na kaluwasan. Is there anyone here that can say, I am not a sinner and have never committed any sin? So, nabi makasulti nila sa tuwa, sa isa, na ngayon na ako, dili ko makasasala kung wala akong naghimo kung kasala. So, napay makasasala natin sa tuwa. If not, how then can a sinner receive forgiveness and salvation? So, sa usa ka makasasala, mo makadawa ng forgiveness o salvation. So, what is sin? Ato ni pagkakon, kung sa magjudining sala. Nadiri sa 1 John 3:4, sin is lawlessness. So, gikuha ang sin, lawlessness. What is sin? Isa din sala. Sin is much deeper than the wrong things you think, say, or do. It is a condition that plagues the human race. No, so ganito sa kasi it is a condition na plague or siya disease pa sa human race. It is a broken relationship with God. No, so kayo ganito sa siya a broken relationship with God. It separates the man from the source of joy, from the source of life and peace. Sumunod din kapaseparate nato sa Ginoo kaning sala. John defines sin as lawlessness. So si John ay mo ang define ang kuhanin sin na lawlessness. Sa meaning lawlessness. That is a King James version. Sin describes as the transgression of the law. So gikuan din sa ni John sin na lawlessness. Kina-transgress this as law. Kung naglapas siya sa law sa Ginoo. Sin is an inherent anti-God attitude that manifests in disobedience of the law of God, whether a person knows it or not. So, kanina ay ang sin, sa hindi siya anti-God attitude, kung disobey man ang sin sa law sa Ginoo. And God, the very fact that man is separated from God made him a sinner, and he has transgressed the law
because he is separated from God. So kita makasasala kita mo na separate sa Ginoo, pinakasala ka kung nilapas ka sa iyahang balaod, mo na separate ka sa iyaha. That is why there is always conflict and strife between God and man because of sin. No, so mo na ay one conflict na mahitabo or mga struggles o mga disagreements basta when it comes to God o kang tao. Okay, ano? Kaya tungkol na siya sa sala. No, so mo ang sala. Tungkol sa sala na separate ka sa Ginoo. How many people have committed sin? So, kung sa man kadagay, hindi naman katao ang nakasala. So, sa kadaghan, ang tao ang nakasala. So, naadri, sa Romans 3:23, again on, for all have sinned and fall short of the glory of God. No? So, all have sinned. Kitang nanan nakasala. The charge is heavy. All are sinners, but the rhetoric is true. So, kuan, kani bukat kay gawang mo, nga kita makasasala, no, bukat kayo. Pero, tinoobey ka na. Yes, it is a tragic truth na kita makasasala. All have sinned, and all have sinned repeatedly. All are sinful, and have broken relationship with God. So, kita ka na nakasala, o kita ka na atay broken relationship with God. A person is a sinner by nature. No? So, mo na dito nga ang nature sa katao. Kuan mo ang makasala. So, next. What is the ultimate outcome of sin? So, kung sa may ultimate outcome or kung sa may resulta ay sala. So, nadri sa Romans 6:23, nagay mo, for the wages of sin is death. No? So, ang kabayaran niya ang sala mo ang kamatayon. The relation between sin and death is initially cause and effect. So, ganito ang relationship ang ito ha, ang sala o kamatayon, where is it cause and effect? Justice demands death for the sinners. So, God comes down the gravel, guilty. The sentence of death has been pronounced to every man of all have sinned. No, so na ang sentence of death, i-pronounce na sa katong tao, for every man, for all have sinned. Katong tanan niya nakasala, nangirahan ko ay mo ang kamatayon. The ultimate result of sin is death. Man lives and then his life is a march of death. No, so kung sa katao, mabuhi, kugihan ko na na, kamatayon na yan na. There must be a solution of this problem of sin. So, not siguro, para nilo na yung solution ang problema sa sala. Man's plan of salvation through works. What action Adam and Eve did after they commit sin? So, sa may gihimo ni Adam and Eve nga katong nakasala na sila dito sa Garden of Eden. Nabi sa Genesis 3:7, then the eyes of both of them were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves covering. So mo din katong nakasala na si Adam and si Eve na ipang sa forbidden fruit na dili na ipakaon sa Ginoo, ang motor na ilang ikaon na motor nakasala sila. The couple became aware that they were naked, so they sewed fig leaves. It is an attempt to cover their nakedness. So, kung nakita nila na kumpo naman sila, so nagkuha sila mga dahon para pag-hira ng ilahan, kung makahubo. The nakedness of moral and spiritual guilt, it is a symbol of humans' attempt to cover sin and its effects. So, ang symbolize dito siya na ang mga tao nagkuha nila din kabira ng ilahang masala o ang epekto niini. A symbol of salvation by works. Can a sinner do something of his own to save himself? So, ang usa ba makasasala na ba siya mahimo para maluwas ng iyang kaugalingon? Nandito sa Jeremiah
13:23, nagayon, can the Ethiopian change his skin, nor the leopard its spots? Then may you also do good who are accustomed to do evil. In fact, neither the Ethiopian can change his dark skin. Kung ito yung Ethiopian, sila klase sa tao na dark yung skin. Can change his dark skin, nor the leopard can change his spots. So, dili naman na sa Ethiopian, change niya yung color, yung dark color, or ang leopard na remove niya yung spots. The same way as the heart of the man is evil, and we cannot change it. So, kung may heart is sa man, evil na dito siya daan, kung we cannot change it, dili na natin na mausap. Kaya ang nature na sa tao sa makasala. The patriarch of Job said, who can bring an unclean out of who can bring a clean thing out of an unclean? No one. So, wala din makapagawas kung himno kabutan diya sa dili mahimlo. So, wala doon. Therefore, a sinner on his own is incapable of changing his heart. So, dili na doon mausap nga tuwa kasing-kasing. Ika na evil na siya. He cannot save himself from sin and death. So, dili na ito maluwas na ito. Ang kagaling sa sala, kung sa namatayon. Sulisod ka ay dili ka makasin. Dili ka makasin sa itong kagalingon. But, we needed help outside of himself. So, kinahanglan tagtabang. So, morning, back in the Garden of Eden, God pronounced a solution and gave them a promise of a coming Savior. No, so muli ang ihinong nga solusyon sa Ginoo. Balik ko na dito pa rin sa Garden of Eden, na-propose na dati Ginoo ang solusyon. Kung nagtatag siya o promise sa ato na naay mo abot na manuluwas. Muna ang sa Ginoo ka natin. God's plan of salvation through grace. What is God's plan of saving a sinner? So, maminaw sa tayo mga kaisunan, kay parang ibalot ka, bukod sa ang plano sa Ginoo sa atua. And what is God's plan of saving a sinner? That is Genesis 3:21. Okay, Also for Adam and his wife, the Lord made nothing of sin and clothed them. God's plan to bridge the gap that sin made by separation. So, ang plano kayo sa Ginoo, yung plano na maghimo siya bridge ay yung gap na maghimo sa lahat. Ang gap na maghimo sa lahat na separate kami sa Ginoo. So, muna, maghimo siya bridge makakunik ang balik na sa lahat. Pero, an innocent lamb must die to provide garments of sin. So, para ka na mahimo sa Ginoo, hinahanglan pa o innocent lamb na parang innocent lamb na mamatay para mahimo na kapano. The merits of Jesus Christ, the sacrificial lamb, has bridged the gulf which sin had made to connect the sinful man with the Holy God. So, moto ka si Jesus Christ mo ang sacrificial lamb na makamatay dito sa cross kung siya naghimong bridge dito sa tuwa para kita makakunik dito, makakunik ang balik dito sa humiga. Sumunod dito ang sa Ginoo, biglaan siya sa tuwa. When Adam and Eve sinned, God will put into action and plan salvation. No, so grabe ang Ginoo. Napakibalo din niya na si Adam and si Eve nakasala, put into action din sa business niya o limong plano para masolusyonan niya, para mabalik niya ang balik niya sa Adam and si Eve. Para mag-bridge ka, para mag-make nagbalik na kanila. When Adam and Eve sinned, God put into action the plan of salvation, a life for a life. So muna yung himong, magka-trade siya sa tuwa, sa life for a life. Para pinag-mahimong, para kita magbalik, para mabalik na kanila. A lamb died, all sinners, a lamb died on behalf of all sinners. Moreover,
As Adam and Eve clothed the lamb's skin, so all sinners must clothe the righteousness of Christ. So moto ang plano sa Ginoo para kita mabalik na sa lahat. Susunod, what is stipulated in the plan of salvation? It must be a gift of God. So kami, gusto din siya para kanyang salvation, gusto din kagasa sa Ginoo naghatag sa ato pa. Na din sa ipili sa mga plans of salvation sa Ginoo. For by grace, you have been saved through faith. Saved through faith, and it's not yours, it is a gift of God. So God sa inyo sa Ginoo sa ato ba. Not works, lest anyone should boast. So, wala ka tayo kinahanglan itrabaho kami. So, dili na ito ipagambong. Kaning gasa sa Ginoo. It must be through shedding of blood. Through shedding of blood. So, ginagawa din siya. Kaning pagsakay, kinahanglan pa kita, nowadays, shedding of blood. According to the law, almost all things are purified with blood, Without shedding of blood, there is no remission. Kaya tumagal ko pagkamatay ni Jesus dito sa cross, ang iyang tubo, may nagpa-purify sa ating tanan. So our part in God's plan of salvation. So naatay part sa plano sa Ginoo. Ito man ito ang part para sa in God's plan of salvation. There are certain steps. There are certain things a sinner should do before salvation takes effect in his life. No, so nakapagod tayo pagkahimuon para kita mo epekto rin salvation dito sa atong kinabuhi. So what are the certain steps a sinner must do so that the gift of salvation can take effect? So sa mga steps na paghimuon. Natin upat ka steps dili na paghimuon para mo take effect ni salvation, gift na salvation na giyakan sa Ginoo sa tuwa. Natin, ang first na ito paghimuon, accept the fact that we are sinners in need of salvation. So muna itong unang himuon na kita makasasala, itong unang himuon na i-accept nato na kita makasasala. Kung kinahanglan tao, salvation kung kaliwasan. Sumabong himuno na. For all have sinned and fallen too short of the glory of God. So we have sinned, for all have sinned and fallen too short of the glory of God. A person must accept the fact that he is a sinner, separated from God, hopeless and lost. So muna ito paghimuon na i-accept na kita makasasala na separate sa Ginoo kung kinahanglan ng tabang na kita nawala kung kinahanglan o secure. Until this truth is admitted, salvation does not make sense. So kung dili pa rin mo makuha na truth, dili pa rin mo ma-accept, dili isya mo kuha, dili kayo mo ganas sa iba. Ang katuhan sa tuna, accept the fact that we are sinners in need of salvation. So ang katuhan, believe on Jesus Christ. So, believe ka sa Ginoo. Kaya lang kung hindi mo ka ng first step na i-accept mo na sinner ka, pero wala ka rin believe sa Ginoo. So wala kaya mo na, kailangan lang believe on Jesus Christ. So na there is Acts 16:30-31, again on. And he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? So na yung tanan. Kung sa mga pagkahimuon para kumalabas. Ingon din sila. Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved in your household. No, so believe na dito sa Ginoo para kita maluwas kapag sa iyong mga pagkakalay. So the gift of salvation is offered to us, but for it to become ours, we must believe
in it and receive it. So, ang galing kasa sa Ginoo nga salvation, i-offer na rin sa ato ka. Pero dili ba yung ayaw mo kung dili mo, kung dili ka mo bilib, kung imo ano i-receive. Salvation is a gift which must be received. It is not automatically yours. So, dili automatic ka makuha, kailangan ka natin siya kuhaon, o kailangan ka mo bilib, kaniya para natin makuha. Ang ikatulong, so sa tuyo na, accept the fact that we are sinners and needed of salvation, and ano ba? Believe on Jesus Christ. Kung ang ikatulong, repent and be baptized. So, kailangan kita maghinulso, kung kita magpabautismo. Now, when natin sa Acts 37, 38, Now, when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Ito man ang pagkahilingon. May tubag na si Peter. Hilingon siya. The Peter said to them, Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. No, so mo tagigon ni Peter na para kita mo effect ng salvation din sa tuwa, ano na mag-repent, maghinulso ta, kita magpabautismo sa ngalan ni Jesus Christ, at kita makareceive ang gift na Holy Spirit. So muna, inhanglan na mag-repent o mag-baptize. Kung last, ikaw baptism, kung saan dito yung baptism signifies union of Christ. So kung kita magpabautismo na kung data, magawa na dito yung mga union na tamang kauban na sa Ginoo. It means the old simple way of life died, and a new life begins. No? So, today, dahil magpabautismo ka, ang daan nila mga pagkabuhi, mawala na siya, kung mailisan o bago na kinabuhi, magsugod ka o bago na kinabuhi. So, muli na siya ang baptism. With the believer unites with Jesus, he naturally begins to live the life of Jesus and life of obedience. So, kung sa ka-believer, mukuha na dila, mag-accept siya, mag-unite na siya dila sa Ginoo, mag-live siya with, mag-conscious siya, mag-live siya sa Ginoo, kung mawala niya, mag-ikuman siya dila sa Ginoo. Kung ikaw pa, so mga ito, mag-manata, accept that the fact that we are sinners, and believe in Jesus Christ, repent and be baptized, and last, keep the commandments. Keep the commandments, Jesus. So kung i-keep ang iyang commandments, na rin sa Matthew 19:16-17. Nagaingon, Now behold, one came and said to him, Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? So, nung ko sa mga estudyante nga, good teacher, isa man ako kahimon, para isa man ako kahimon na maayon ka, para ako makakuha ni eternal life. So, ningin ko ba ang mga teacher, umingan siya, why are you calling me good? Now, kung yung bitaw akong good, no one is good but one, and that is God. But if you want to enter into life, kung gusto ka na makakuhaan ng eternal life, keep the commandments. So, muna ito sa Ginoo, i-keep na ito ang iyahang commandments. Sinapag sa ka-rich na young ruler, na nangutanan ko kay Jesus, the same thing, na Ginoo, kung saan ko na magiging mga maayo, para makuha nila ng eternal life. Kung itubag siya ni Jesus, keep the commandments. And Jesus mentioned the fifth through the ninth commandments. Eventually, Jesus ang fifth o padulong sa ninth commandment. Kung summary niya statement na love your neighbor as yourself. Jesus did not introduce the tenth commandment. Jesus did not introduce the tenth commandment to show the young man how to be saved.
how do we say that? To show him that he needed to be saved. We were not saved by obedience to God, commandments, but those who are saved, instructed to obey them and make him the Lord of our lives. Some believers today have completely misunderstood. So nakakaroon pa na na. Dagat kayo, misunderstood ang law sa Ginoo, ang role sa Ginoo, na mo yung plano na great plan of salvation. Dagat kayo misunderstood ini. Kaya akin ang nila na katulad pagkamatay ni Jesus Christ dito sa cross, ang law daw sa Ginoo is absolute. Dili ka na magamit ang law sa Ginoo at pagkamatay ni Jesus. Muna ilang pagmamahal. The command here is to keep the commandment. No, command sa Ginoo is to keep the commandments. It's not a means of salvation. It's pwede kayo pag-keep natin sa commandments sa Ginoo. Dili niya pasabot sa model niya ang kaliwasan na ito. Hindi kanina ang commandments, model niya ang ebidensya sa ating kaliwasan. Model niya ang ebidensya sa kaliwasan. Obedience is an act of faith. So ang pagtuman niya ay considered is an act of faith. Of our own strength, we cannot obey God. So sa itong kauban itong nakasog, dili na ito ma-obey ang Ginoo. Ibigay kita siya na kaligatan. Gusto tayo, mag-isip mag-iarfuan, and obey ang first rule, hindi makantanan. So gusto kayo obey ang rule ay mga commandments na Ginoo. But we cannot obey God. However, as we give our lives to Christ, He will work in us to obey Him and keep His commandments. No? So, hindi naman po, kung ito ihatag itong kaugaling ito na ibinigay itong kaugaling na sa Ginoo, siyang matabang sa ito. And He will work in us kung tabangan na niya na ma-obey na ito niya commandments. Ma-obey na ito niya commandments, makip niya ito ang iyang mga commandments. To those who love God, find joy in obeying His commandments. So kung pinsa itong ihigugma ang Ginoo, magpapagita o ay makakapag sila, ipanipay, samtang sila magasunod aning mga commandments sa Ginoo. Humingi ka ng Ginoo. Ang Ginoo. So mga dito, ang upat ng mga steps na ito paghimuhon para kita, para ang mga salvation na gift sa Ginoo, magbihatag sa ato para mag-effect siya. So mga ito, ang upat ng mga steps dito. Accept the fact that we are sinners in need of salvation. Believe on Jesus Christ. Repent and be baptized. Keep the commandments. So, meaning the believer. However you are, however sinful you are, whatever you may be, Jesus loves you. So, imagine na dito mag-insultan. Bisan ka sa nalimutan. Jesus loves you. His gift of salvation is for you. Ang Lord, gasa sa Ginoo na kaluwasan, ay para sa imuha o para sa ako. But it is not yours yet. It's not yet yours until you reach out and take it. What more would Jesus do? Ito pa may mahimo sa Ginoo. Can you not give all to Christ? Dili ba niyo mahimo kaihatag tanan diya sa Ginoo? Na Ginoo yang ihatag tanan para sa ato. To accept Jesus is an ultimate experience a person can have. So grabe, ato i-accept ang Ginoo. Usahay siya ka ultimate na experience sa usa ka tawo. Do you have a desire to experience Jesus as your Savior and the Lord of your life? It takes more than talk to be a true Christian. So di nila tama sa pagpaskuya para ikaw mahimong sa Kristiyano. We need to do the necessary steps. Kailangan natin na maghimog. Kailangan natin natin the necessary steps in order to experience Jesus better plans for you. So decide to accept Jesus now and follow Him. Because whatever you are, whoever you are, Jesus loves you. And if you accept Jesus as your Savior, you will experience Jesus' better plans for you.
mensahe ng kagabihan. Salamat sa pagpamina.